Opo, yun lang po ang ang atin pong kini-question. Meron po tayong korte sa Pilipinas. Kasi pagka pinag-usapan po natin ang opinion ng mga abogado, walang pupuntahan. Doon lang po tayo sa katotohanan. Meron tayong bansa, kung meron mang kasalanan si Mayor, doon dapat siya nililitis. Hindi po dito. Hindi po tayo nasa ilalim ng mga banyaga. Matagal na po tayong may kalayaan. Kaya sana po, maintindihan po nating lahat, ano man ang inyong politika, ano man ang inyong naratibo, ano man ang inyong kulay. Isa lang po ang katotohanan. Tayo po ay may soberenya. Dapat ang lumilitis sa Pilipino, kapwa Pilipino. Parang binaon sa lupa sa kahihiyan si General Torre, Boying at John B. Cremolya sa paliwanag ni Attorney Alexis Medina sa iligal na pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte at ang agarang paghatid nito sa The Hague, Netherlands. Ayon pa nga kay Attorney Alexis na pwede namang ganun nga ang gawin sa isang akusado pero depende kung ito ba ay isang Pilipino o isang dayuhan. Kapag ito ay isang Pilipino, kailangan mo na nitong dumaan sa korte ng Pilipinas. At kung ito naman ay isang banyaga, pwede itong i-deport kaagad palabas ng bansa. Sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte, maraming hindi sinunod na proseso ang pamahalaan. Noong nalaman nga ni Tatay Digong na meron na daw siyang warrant galing sa ICC, inagahan daw nitong umuwi sa Pilipinas sa pag-aakalang dadalhin muna siya sa korte. Pero ang ginawa ni General Torre, minadali itong isakay sa eroplano papuntang The Hague, Netherlands. Walang warrant of arrest mula sa isang korte ng Pilipinas. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang surprise appearance sa Senate hearing kanina. Sinabi ng pangalawang Pangulo Sara Duterte na ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte batay sa warrant ng ICC ay maituturing na extraordinary rendition. Isang Pilipino, isang dating Pangulo ang inaresto ng walang bisa ng warrant mula sa korte ng Pilipinas. Walang due process at walang anumang legal na batayan sa ilalim ng ating mga batas sa Pilipinas. Birada ng mga netizen sa comment section, paano yan kasi puro na lang tauhan ni BBM ang hustisya sa Pilipinas dahil mga bayaran ng mga nakaupo sa pwesto. Ano na lang ang maaasahan ng taong bayan? Kung ganyan, paano ang bayan natin? Kung si BBM magtagal sa pwesto, sobrang mahal na ng mga bilihin, parang komunista na ang patakaran ni BBM. Tanginang yan, natapos na ang hearing, wala man lang na contempt sa kabila ng napakaraming nagsisinungaling. Kahit sa ating saligang batas, may nakasulat din na the Armed Forces of the Philippines is the protector of the Filipino people. Si former President Rodrigo Roa Duterte ay isang Pilipino. Bakit hinayaan nilang dalhin sa dayuhang bansa para litisin? Nakakahiya ang AFP, PNP. Bakit sila pumayag at sumunod sa maling utos? Nawalan na ba ang mga dignidad sa ating kasundaluhan? Maghubad na kayo ng uniforme nyo. Nakakahiya kayong Pilipino. Binibigay nyo, ibinibenta nyo sa ibang bansa. Sinabi ninyo I state, ma'am, again, executive privilege. But ma'am, walang executive privilege kasi binunyag na ninyo sa TV. I must state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was grupo. no planning, ma'am. Pero yun ang sabi I said, hindi ako nagplano. May isang grupo na nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am, and that was all. Rumor lang yun? Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. There was no planning, ma'am. Anong in-effort ng group kapag hindi plano? I think that intruding into executive privilege already, ma'am. I think that we please respect I'm just our... asking him to explain the media. Yes, ma'am. But it's already a very thin dividing line between what transpires in a room between cabinet members and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am.
Understood. I hope that we can respect executive privilege. Understood, and the Senate and the Secretary Chodoro is fully aware. Every time there's a need to recess to executive session, I'm happy to do so, and I will do so when necessary. Pero ngayon, sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not. I did not plan it. I said we were there. And not to skirt, ma'am, executive privilege, it was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that, I think you have a clip, he said that, ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. That was the best of my recollection, ma'am. So anong pinag-group effortan? Anong To discuss the rumor, ng ma'am. grupo na That, again, ma'am, pinangalanan nyo? as far as I will invoke in executive privilege, there was no, you cannot plan on a rumor, ma'am. Kaya nagtataka So, ako, again, bakit ma'am, group effort? Chismis lang naman yun. Chismis nga. Ayun Yun na nga, yun. kung chismis, bakit mag-group effort pa? Tapos pinangalanan mo Ma'am, pa lahat na maraming nagpag-group marites sa effort. mundo to, ma'am. Dabis naman yung marites, dami-daming It marites was a sa amin. discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. Wala naman siguro Pilipinong hindi nakapanood nung isinagawang pagdinig. Oh. Siyempre, pagka pinag-usapan talaga ang batas, may kanya-kanyang opinyon. May kanya-kanyang naratibo. Yan ang pinag-aralan ng mga abogado, guluhin yung mga simpleng bagay. Isa lang ang masasabi ko at isa lang ang totoo. Ang totoo dyan, bakit nandito si Mayor? Meron naman tayong batas sa Pilipinas. Yun lamang po ang punto. Kaya saan pa pumunta yung hearing na yan? Diyan po sa aming himpilan, sa aming bulwagan. Isa lang po ang totoo. Bakit nandito si Mayor? Opo, yun lang po ang ang atin pong kini-question. Meron po tayong korte sa Pilipinas. Kasi pagka pinag-usapan po natin ang opinion ng mga abogado, walang pupuntahan. Doon lang po tayo sa katotohanan. Meron tayong bansa, kung meron mang kasalanan si Mayor, doon dapat siya nililitis. Hindi po dito. Hindi po tayo nasa ilalim ng mga banyaga. Matagal na po tayong may kalayaan. Kaya sana po, maintindihan po nating lahat, ano man ang inyong politika, ano man ang inyong naratibo, ano man ang inyong kulay. Isa lang po ang katotohanan. Tayo po ay may suwerenya. Dapat ang lumilitis sa Pilipino, kapwa Pilipino. Yun lang po. So naniniwala po ba kayo sir na may talagang may malinaw na paglabag sa pagkakaresto kay dating PRD at pag-turnover dito sa ICC? Hindi kasi yung pinaniniwalaan natin, magiging issue pa yan eh. Mag-create ka pa uli ng panibagong kaguluhan. Ayaw natin ng kaguluhan. Doon tayo sa totoo. Huwag natin alisin doon. Pagka nilihis natin kasi, opinion nito, opinion ni ganon, opinion sinabi nito, sinabi nito. Lahat ng opinion ngayon, wala nang saysay kasi nandito na si Mayor. Isa lang ang totoo uli. Iuwi na natin si Mayor. Isa lang, yun lang po. Opo. Sen, meron sa sinabi po ni VP na may pananagutan daw po ang AFP sa nangyari kay Pangulong Duterte. Sangayon po ba kayo dito at Senator? Aba, may karapatan ng ating pangalawang Pangulo na magsalita niyan. Sapagkat, alam mo, meron pa nga akong panukala na yan eh. Pero hindi ko nababanggitin, hahaba ang usapan, dadagdag pa. Isa lang ang uli. Ang ating dating Pangulo, kinuha at dinala sa ibang bansa. Check nyo yung konstitusyon. Ang armed forces, ang sinabi, protektahan ng bawat Pilipino at ang Estado. Ayun, malinaw. Ayun po ang konstitusyon, ha. Hindi ko po kine-question yung agreement o mutual agreement ng AFP at ng PNP na sila ay magsusuportahan kapag kami. Hindi ko natatanungin yun kasi domestically ginagawa nila yan eh pagka security. Talagang meron tayong ganyang usapin.
Pero itong nangyari, hindi domestic eh. International incident po itong nangyari. So, kung babalik tayo sa konstitusyon, basahin natin, malinaw po yun. Na ang forces puproteksyonan ng bawat Pilipino at ang ating estado at ang ating soberenya. Ayan po, nasa konstitusyon po yan. Tingnan nyo po. Hindi po invento. Thank you very much, sir. Salamat po. Salamat po, Idol, sir. Thank you. Okay, salamat po. Salamat. Tanong pa, sir.